Ito yung lunch namin ngayon. Magluluto ako ng matchubus. Pagkain ng mga bata dito, ganito dito. Pag pagkain, kailangan mo siyang ayusin. Pero ito ang matchubus na to ay simple lang. Tapos nagigisa lang ako ng sibuyas. Pinuuna ko yung sibuyas. Ay, yung pagluluto ng matchubus, kanya-kanya tayo. Dito kasi mga bata lang makakain ng matchubus laham. Kaya simple lang yung luto. Ganyan lang yan. Yan lang naman kasi yung mga ano, yung sinisend ni Madam na video sa akin sa WhatsApp. Yan lang ginagaya ko, ganyan. Nakukuha din niya yan sa ibang ano, sa TikTok ata. Yan niya yung kukuha at sinisend niya sa akin. Gagayahin ko daw pagluluto ng matchubus. Diba? Walang mangbabasa kasi kanya-kanya tayo. Dito kasi simple lang. Ayaw ng mga bata na maraming mga spices ang matchubus. Okay na sa kanila na malasa, may yelo-yelo. Yun lang. Also, yun lang ang talagang gusto nila. Malasa, tapos walang amoy yung laham. Ganyan dito. Kaya may kanya-kanya tayong pagluluto ng matchubus. Kasi ito na may hindi pang amo, pang mga bata lang yung ano ko. Yung luto ko dito. Ginigisa ko lang yan. Tapos, kunting paste lang. Tapos, sunisunod ko yung ano, bawang dyan. Napakasimple lang talaga ng matchubus dito. Hindi yan kagaya sa ibang bahay na maraming mga nilalagay kung ano-anong mga. Dito, simple lang. Kasi mga bata lang talagang kakain sa mga Arabic. Ganyan lang ang gawa ko eh. Minsan Arabic. Tapos nilalagay ko na yung ano dyan, yung spices, turmeric. Yan lang ang paglagay ko dyan. Turmeric, cumin, coriander. Yan yung mga powder niya. Mix spices at saka black pepper. Yan lang talaga. Kunti-kunti lang din nilalagay ko. Ang ginalagyan ko yung turmeric kasi para siya mag-yelo yung rice niya. Para makakain sila lahat at saka masasarapan sila pag may yelo. Ewan ko barang meron sila yelo. Tapos nilalagyan ko ng tomato. Doon kasi sa video ni Madam walang tomato. Kaya naglalagay lang ako ng tomato dyan. Kasi mostly sa nakikita ko kasi sa mga nagluluto ng matchubus naglalagay ng tomato. Nilalagyan pa ka ng tomato paste. Dito walang tomato paste to yung pagkaluto na to. Tapos tinatakpan ko, niluluto ko lang konti yung kamatis kasi matigas yan, medyo magulang-gulang pa. Kaya pinaluto ko muna ng madurog siya ba. Simple lang yung matchubus dito, easy lang talaga at saka easy lang yung mga niluluto ko dito. Pagkatapos niyan, lalagyan ko lang ng 2 magic sarap at saka asin sobrang malasa niyan. Pag isa lang kasi nilagyan ng magic sarap, walang lasa. Hindi ko makukuha yung mga taste ng luto ng mga India. Sobrang sarap ng India magluluto ng mga ganyan, matchubus, biryani. Tapos yung mga spices na, iba yung spices pag isa, iba din yan. Kalain mo yun dito. Alam mo, nung unang dito, di ko talaga alam mga yan. At saka hindi ako nakakain ng mga ganyan. Ngayon, sanayan lang ang pagkain yan. Napakasimple lang talaga yung luto ng dito, matchubus sa akin. Gisa-gisa, mikos-mikos. Tapos, nalagyan ng mga spices. Nalagyan ng cinnamon, tapos coriander seed. Coriander powder, coriander leaves, diba? Mabango daw kasi yan, pampasarap yung coriander leaves. Kami naman hindi nakain ng matchubus dito sa lunch. Pero chicken nakain kami, matchubus chicken, yan lang. Pero yung laham, hindi mo mapapakain yung mga tao dito ng laham. Yung kasama ko isa nakain ng laham. Kaya siya lang yung nakain dito. Kaya yung kaming dalawa ng kasama ko, hindi. Nakain kami ng mga Arabic food, pero hindi masyado. Kasi medyo ma-oily. Buti nga dito, hindi masyadong ma-oily. Yung sa ibang bahay, lutang talaga yan. Ayan na yung laham na pinakuluan ko. Pinakuluan ko muna at saka unang kulo na 10 minutes nila. 10 minutes.
pinakuluan ko ng 10 minutes kasi para malabas yung mga dugo-dugo niya at saka yung mga taba-taba. Tapos hinugasan ko ulit para wala talagang amoy. Double effort. Kasi maamoy kasi yung ano dito, maamoy yung maanggo. Yung laham. Maanggo siya. Kaya kailangan mo siyang hugasan, ibabad, ayusin ang paghugas. Mahirap tanggalin ang amoy ng laham. Bukod sa dalawang magic sarap ang nilalagay ko, lalagyan ko pa ng asin. Tapos tinatakpan, niluluto ko ng konti. Medyo natagal-tagalan. Pagod. Okay din naman. Sa kakadot-dot ko, yun talaga problema pag nagluluto, no? Madisgrasya pa ang mga niluluto sa pagdodot-dot. Diba? Tapos, nilalagay ko na lang din yung yung sabaw ng pinaglagaan ko. Pinipressure ko kasi yun para mabilis siya malaga ba. Kasi sobrang tigas ng niyan. Sobrang tigiwan ko ba, makunat yung laman ng karof. Karof ang tawag nila dito sa shape. Karof ba? Oh, talaga. Karof nga. Matigas yan matagal maluto kung hindi mo ipipressure. Kung hindi mo ipipressure yan, to 1 hour, to 1 and a half, to 2 ang itinagal. Maaksaya sa gas, pero dito okay lang naman maaksaya ang gas kasi mura lang naman. Ang tagal, kailangan mo siyang kailangan mo lagain pag hindi mo pinipressure. Pag may pressure, 15 minutes to 20 lang, okay na. Tapos, pag ginigisa mo, lalaga pa, ganyan ang matsubos. Simple lang. Kanya-kanya tayong simpleng-simple lang yung ko dito, matsubos, Para sure na nalaga na tingnan yan. Ako na may nakain ng matsubos basta luto ko. Nakain ako ng laham pag ako ang naghuhugas. Pero pag iba, hindi ako. Pero siguro pag Pilipino ang magluluto, okay lang kasi hinugasan ng maayos. Pero pag iba yung Indian na, hindi pa. May amoy pa. Tapos, iyan ang nilalagay ko, basmati rice. Mahal ang kilo ng basmati rice dito. Medyo mahal-mahal, medyo pricey kasi galing sa India. O, diba? Sarap ng niyan. Matsubos laham with basmati rice. Yan naman talaga ang dati nagluluto ko ng matsubos dito. Hindi basmati rice ang nilalagay ko. Yung local rice, hindi masarap. Pero sa bagay, nung unang panahon talaga, local rice nung naman talaga nilalagay sa matsubos. O, diba? Hanggang dito na lang. Ganyan lang yung luto ko. Diba?